ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muag ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong ipinagtiwal. Ikaw ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay niligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang pagluto, pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot, pagkat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan, ang 1,000 tao sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Iyaong masasama at makikita mong pinarusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybayan. Kahit sa ang dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpenteng leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa, ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahis ay sagutan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay parangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantipalahan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tanging ay kaligtasan. Handa na po ba tayo magpuri? Amen po ba? Anong araw po ngayon? Araw ng pagpupuri sa Diyos! Amen! Anong araw po ngayon ulit? Napakahina po ng ating pagsabat. Anong araw po ngayon? Araw ng pagpupuri sa Panginoon! Amen! Tayo po'y handa. Ngayong po ay sama-sama po tayo magtulog at magpupuri kay El Shaddai. Now is the time to worship. Amen po ba?
So, palilalaman na po tayo sa sharing portion. Bago po pala, bago po makalimutan, ngayon po ay, sino pong mga nanay po? Alam ko po, lahat po tayo ay nanay na. Itaas na po kamay ng mga nanay! Pwede po po tisuyo dito lang po sa harap ng konti para maganda. Amen po. Kunti po. Dito po sa harap. Dito lang po. Sige lang po, sige po. Ngayon po, babalik natin si Mama Mary. Hindi po ba? Dahil po kung hindi dahil sa ating Mama Mary, siya po ang nagbigay upang tayo po ay maging mga anak na rin po. Hindi po ba? Sige po. Bago po yun, magpaliw po tayo kasi. Awitan po muna natin si Mama Mary. Nagpapadali po tayo? O hindi po, sige po. Umawin po muna tayo ng brad. Isa po para kay Mama Mary. Sige po, I love you. Dalang po. Bilang po bati po sa ating mga nanay. Napakakulit ng ating Diyos. Hindi tayo walang nakamagula. The love of the Lord. Sige po, magpatiyan na tayo. Mother's Day, ate. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Nanay! Happy Nanay! Happy Nanay! Bye. Happy Nanay naman? Nandok na, mana? Amen po! Napakakulit po talaga ng ating Yahweh Shaddai! Amen! Nagdaan! Amen po ba? Makakaupo lang po sa presensya ni Yahweh Shaddai. Napakasarap po din po ba? Amen po ba? Sige po, pwede na po tayo umupo. At tayo po ay dadamsa po sa ating buhay na patotoo. Ang una pong magbibigay ng pagpapala at mula ng Panginoon, ang tatawagin na po natin ating kapatid si Sister Grace po. Palakpakan po natin ang good afternoon po sa lahat. Yahweh, our Father, God Almighty, first God to Jesus Christ, His Son. Thank you so much for giving this precious pattern from the desert in front of my
sabi niya nga na pag sa kanya tayo umasa, huwag tayo umasa sa mga taong lalapitan natin kasi po ganyan ang nangyari sa atin. I-share ko po ito nung nangyari po sa anak ko na na-aksidente noong January 7 po. Hanggang ngayon po kaya pumunta po ako dito sa gawain. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko nung bumapo po yung ano, hindi ko ma-explain hanggang ngayon eh. Napakabuti ng Panginoon dahil sabi ko nga, ang Diyos na talaga ang nagtutulong ng nangyayari at nagbibigay ng buhay. Nung ma-aksidente nga po yun, katulad po ng sabi ni Brother Ronel na umasa tayo, napakabuti po talaga dahil ina-expect ko rin po noon na ang sabi ng kapatid ko, everyday, kumbaga ilang araw na natigil yung bus, pagpabiyahan kasi po yung accident ko is bus, nung napangganyan. So, bali a day po is 50,000 a day. So, bali po sa 5 days na lang po noon, nag-calculate ko na po ng 250,000. Pero po talagang, purihin po talaga ang Diyos, napakabuti po talaga. Hindi po nangyari yung kundi, buong magdamag po kung nag-pray po kami po mag-asawa din po. Wala po akong ibang inasahan, hindi siya lang talaga. Pre-provide po, hindi po nag-provide po dahil nung time po na yun, parang sa kanila nga rin po, nawalan po ako ng trabaho. Hindi po sana ako nilipat yung akin ko, subali nabawasan ako. Subali po yung inaasahan ko kayo, alam niyo na po yung financial na pangangailangan, hindi naman po talaga ganun kadami. Subali yung damage lang po sa kabutihan po ni Yahweh, actually yung 250 po na inaasahan po ng kapatid ko talaga para sa bus, hindi po nangyari yun, kundi talagang himala po kung paano po niya binigyan ng panibagong buhay yung anak ko. Ganun din po yung financial na ibinigay niya po sa amin. Dahil po yung ina-expect po ng sabi ng kapatid ko is 48,000 para sa damage, hindi po nangyari yun. Ang nangyari po is nabawasan pa. Kaya po napakabuti po talaga ng Diyos once po na lahat ng bagay po dito, iasitan po natin sa Panginoon. Huwag po tayo sumandal, sabi nga po, huwag tayo sumandal sa kapatid natin dahil para pareho tayo babagsak. Pero yun nga po sa experience ko, bago po ako humingi ng tulong, panalangin, una ko pong itinaas ang kamay ko talagang luhod, iyak lang po ang ginawa ko. Yun po ang naging humala ko. Wala pong imposible. Kaya po napakabuti po talaga ng ating Yahweh Shire. Amen po ba? Amen! Ayun po, wala na. Last na pala. Wala na. Ang susunod po ay announcement po. Kapatid. Okay, ang announcement po natin muli sa 24 May 2015 ang CLSS po natin. Darating po si Monsignor Willie Andre. At the same time, kasama po siya sa Mass ni Father Cordero ng 9:30. So, inanyayahan po ang lahat na maaari na magsimba din tayo during that time. So, ganoon pa rin po sa napag-usapan natin, ang pagkain po natin ay sandwich po ang dadalhin natin. So, if anyone can bring sandwich to them, it is highly appreciated. Then, mayroon na po tayo na-assign na council for Monsignor William and the preachers na mag-asikaso sa kanila, si Sister Alice, which is she needs more hands or more kapatiran na tutulong po sa kanya. So, doon lang po kayo magpaano kay Sister Alice kung sinong willing. And then, if you personally darating po sila ng Saturday, so, kung gusto nyo silang ipasya, lumilingon palagi si Brother Joel dahil pag pinapasya, doon na ako nakatingin. So, kung gusto nyo ipasya si magsabi lang po kayo kay Sister Alice kung may time kayo. And then, Marseille and Busulay o Monaco cell group will join us during the time sa SLCS. And then, ang attire po natin during the SLCS is all white po. Lahat po tayo nakaputi. And then, yun nga po. So, praise Yahweh today again. Dahil naririnig nyo na ako ngayon. Dahil nandito na po yung sound system na
with the help of our brothers and sisters sa kanilang mga kabutihan at kalooban. Pero open pa rin po ang sinong mag-contribute. Open po to, hindi sa pilitan. Pero mamaya, pipilitin namin kayo. So, yan na po ang bunga ng pagpupuri natin kay Yahweh El Shaddai. Diba? Maganda ng boses ko din ngayon. And then, on 7 June 2014, will be the first anniversary of Monaco Cell Group. Monaco, Beausoleil Cell Group. So, hinihintay pa rin namin ang sagot sa nakakataas if we're gonna be fully support o wala tayong gawain during that time or magpapadala tayo ng representatives dahil may mga mission order kasi na so hinihintay pa namin ang reply. But I know na for sure wala tayong gawain during that time tayo susuporta lang. For sure yun. And then the same time, June 12, 13, and 14, pupunta po tayo ng anniversary ng Roman Chapter. At ganun din po, yung mga willing lang pong sumama. And then, naghihintay pa rin tayo ng answer dito kung may gawain pa tayo or dahil marami din tayong mga kapatiran na hindi makakasama. And then, sino ba sa 14? Ikaw na. Si Brother ulit, contract natin to. So, titingnan natin. So, we will communicate naman kung ano. Pero hopefully may maiiwan dito eh. So, magagawain pa rin yan during the time. And then, sa Sunday daw is may activity ang chaplain which is we are required na pumunta. Ngayon, actually hindi pa napag-meetingan din ng council. Pero on my suggestion, if we can have gawain during Saturday, on Saturday. So, pagmimitingan po natin mamaya. No? At sa lahat ng SBW, while Azarites Councils, meron po tayong meeting mamaya after the gawain. So, attendance is a must. Oh, yun lang po. And thank you, praise Yahweh Shaddai, to God and the Lord. Let's
tinataas ang iyong dakilang pangalan. Sapagkat ikaw ang Diyos na marapat lang namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, sa mga sandaling ito, masdan mo ang iyong mga anak. Lingapin mo ang bawat isa sa amin. Kami nagsusumamo at nagpapakumbaba na humihingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga kalabisan at sa aming mga pagkukulang. Buhusan mo kami ng iyong banal na dugo upang kami malinis sa aming mga karumihan. Hinihiling namin, Panginoon, at kami naniniwala na ang pagpapatawad ay pinagkaloob mo na sa amin. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na kung saan ang bawat isa sa amin ay binigyan mo ng kalakasan na makarating sa lugar na ito upang kami makapagbalik ng papuri at pasasalamat sa iyo. Amen. Salamat sa mga biyaya na aming mga tinanggap na nagmula sa iyong walang hanggang kabutihan. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na naway pagpain mo ang libu-libong mga anghel upang bantayan ang apat na sulok na lugar na ito. Yes. Nang sa ganoon walang makagambala sa aming pagpupuri at pagpaparangal sa iyong dakilang pangalan. Amen. Hinihiling namin na i-anoint mo ang bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu Yes. upang maunawa namin ang mga aral na aming pag-aaralan sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang iyong mga salita na aming pagninilayan. Naway pagkaroon ito ng pag-iral sa aming mga katauhan. Yes. At muli pa, Panginoon, minsan pa, ipakita mo ang iyong mga himala sa pamagitan ng iyong mga salita. Amen. All this we ask. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Purihin, Panginoon.
sa atin lahat. At yung pong may mga dalang Biblia, yung ating sandata, ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata 9 hanggang 17. At yung po namang walang dalang Biblia, yung ating dibdib ay ilagay natin sa ating kamay. Ilagay natin yung ating dalawang kamay sa tapat ng ating dibdib. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili. Kayo ang pinili. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Mga minamahal kong kaibigan, kapatid, magulang, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. To God be the glory.
natin ang Panginoon. Kumusta na po kayo dito sa Nice chapter? So muli, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Doon po sa hindi pa nakakilala sa akin, ako po ay si Brother Conrad Castillo ng Tagamilan. Meron po akong mga ilang nakatatandaan na isang mukha kilala ko, tsaka yung sa pangalan, yung mga nauna, mga nagtayo, kasama sa malaki na ang naging puhunan dito sa Nice chapter. So bago po kayo paupuin, kumuha muna kayo ng kapartner. Partner. Tingnan po niyo, nakasulat, oh. Balik tayo kay Brother Mike. Yung ating mathematics kay Brother Mike. Okay? Oh, partner. Ito pa ang sabihin, oh. 1 plus 1. Alam naman ito yung ginagawa. 1 plus 1 equals 3. Ito po ang sabihin ninyo, oh. May nagmamahal ba sa'yo? Okay. 1 plus 1 equals 3. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang gagaling nyo, ah. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totoong tayo'y mahal ng Diyos. So, palakpakan natin ang Panginoon at tayo'y magsiupo. So, muli, yung ating pagbasa, at sa ngayon, tayo ay nasa ika-6 na linggo na ng pagkabuhay. 6 na linggo. Malapit na ang papito at ang sunod doon, yung 50 araw, yung Pentecostes. So ngayon, yung ating pagbasa ay tumutukoy sa pag-ibig. At ang sabi ng Diyos, doon sa huling verse, sinabi niya, magmahalan kayo. So, ang ating paksa is love. At ang ating pinakatema, love one another. May pag-ibig ba kayo? Totoo naman yung sabi doon eh. Kayong mag-alala, may nagmamahal sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Kaya lang, kapag sinabi nating mahal natin ang Diyos, yun ang example eh. Yun ang dapat natin sundan eh. Yung pag-ibig sa Diyos. Dahil, kung hindi natin kayang ibigin ang Diyos, hindi natin kayang ibigin yung sinabi ko kanina, na ibigin ang ating kapwa. Katulad yan ng isang rules sa mga negosyo, supermarket, at kahit saan, sa mga malalaking supermarket o mga commercial center, customer is always right. At kapag may nagreklamo, ibabalik, ituturo yon. Pag nagreklamo ang mga customer at yung mga kumesa ay nagreklamo, ang ituturo, customer is always right. So, ang Diyos ay pag-ibig. Alam natin yan. Kaya, hindi natin magagawang umibig sa ating kapwa kung hindi muna natin iibigin ang Diyos. So, ano nga ba talaga yung pag-ibig? What is love? Is it a many splendor things? Sabi? Sinong kumanta nun? Love is a many splendor things. Pero hindi doon nagtatapos. What is love? Love is loyalty.
Love is faithful. Love is not conditional. Love, there is no return, no exchange, and no total recall. Pag sinabi nating pag-ibig, kasama doon ang ating katapatan. Palakpakan ng Panginoon. Hindi ba doon sa mag-asawa, sinong ikinasal? Sinong ikinasal na? At nagsumpaan, ano sabi doon? Iibigin kita sa hirap at ginhawa. Walang makapaghihiwalay, kundi kamatayan lamang. At yun ay ginawa ng ating Panginoon sa pagmamahal sa atin. Kahit yung kamatayan, pagkamatay na sa krus, hindi pa rin siya nagsawang mahalin tayo. Minahal pa rin niya tayo, ipapako na lang siya. Minahal pa rin tayo at pinatawad pa rin tayo sa ating mga kasalanan. So meaning, love is also forgiveness. Hindi lang natatapos na, mahal kita dahil ikaw ay may pera. Mahal kita. Pumapasok doon yung 4 na uri ng pag-ibig. Agape, Philia, Eros, and Storge. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. Walang katapusan. Tayong mga tao, ang pag-ibig natin, mahal natin ang isa kapag tayo'y may nakukuha sa Kanya. Pero kapag wala na, bye-bye na. Iiwanan na. Sasabihin natin, mahal natin ang Diyos kapag tayo'y punong-puno ng blessings at pagpapalang natatanggap sa Kanya. Pero pag hindi niya tayo sinagot, sasabihin natin, pag tayo'y puro blessings, sabi natin, praise the Lord. Praise the Lord. Pero kapag wala ng blessings, erase the Lord. Erase the Lord. Paano natin sasabihin mahal natin ang Diyos? Ay kapag hindi tayo nabigyan, ay tayo agad ay nagtatampo. Mawawala tayo sa gawain. Love is loyalty. Kailangan loyal tayo sa pag-ibig natin sa Diyos. At lalo't higit, kung talagang mahal natin ang Diyos, hindi natin ikukumpara ang bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Paano natin sasabihin na minamahal natin ang Diyos? Hindi lang doon sa pagiging isang loyal. Kinakailangan din natin ang ating commitment kay Lord. Kung talagang mahal natin ang Diyos, hindi